Magandang araw po. Heto na po ang kinuha ninyong pagkain. Baby, kukuha lang ako ng mga lobo para masaya tayo mamaya. Bakit ngayon ka lang? Xiao Kiao. Hoy, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo rito? Ha? Alam ko na. Ikaw ba ang boyfriend ni Xiao Qiao? Senior? Ikinagagalak kitang makilala. Hindi ko sinasabi sa iyo dahil ayaw kong mapahiya ka. Pero dahil nagpunta ka na rito, sasabihin ko na ng diretsahan. Hindi mo talaga ako deserve. Babae na ako ni Kuya Faye ngayon. Sa loob ng maraming taon? Hindi pa ba naging sapat ang pag-aalaga ko sa iyo? Anong sapat doon? Nagtatrabaho ka sa umaga, tapos nagde-deliver ng pagkain sa gabi. Ang barya-baryang kinikita mo sa isang buwan ay kulang pa sa panukli ni Kuya Faye sa akin. Sa tuwing kasama kita, nahihiya talaga ako. Huminahon ka muna. Hay nako. Yung girlfriend mo, gusto ko siya. Kaya ganito na lang. Ganito. Gumapang ka sa pagitan ng mga binti ko at bibigyan kita ng 10,000 dolyar bilang bayad sa iyo. Anong sa tingin mo? Kayong dalawa na walang hiya. Sana ay magsama kayo ng matagal. At tamaan sana kayo ng malas. Mahina ka na nga. Nakuha mo pang magreklamo gayong binabayaran ka na? Alis. Bata, ituloy mo na lang iyang pag-deliver mo. Gagamitin na namin ng girlfriend mo itong mga dala mong lobo, ha. Xiao Kiao, lalabas na muna ako para mag-deliver. Liubo, itapon mo na nga ang lahat ng mga basurang ito ng nanay mo. Ikalima ng Marso. Hindi ba ngayon iyon? Nahuli ni Liu Bo ang panloloko ni Xiao Kiao at siya ay nasaktan. Pinalayas ni Dafei si Liu Bo sa labas ng bahay. Sabi ni Dafei, sige na, ituloy mo na ang pag-deliver mo. Magiging masaya na kaming dalawa ng girlfriend mo. Anong kalokohan ito? Isa itong diary na naguhula ng hinaharap na nakasulat dito ang lahat ng mga nangyayari sa akin sa buong araw. Maghintay lang kayo? Dahil sigurado akong aasenso na ako. Ang unang sasabihin mo pagbukas ng pinto ay, nandito ka pa? Kuya Faye, kain tayo ng seafood bukas. Oh, nandito pa pala ang isang ito. Gaya nga ng inaasahan, magkapareho. Akala ko ba matagal ka nang, Tumakas ng parang asong bahagang buntot. buti naman at alam mo. Pinapayuhan kita na umalis na rito ng kusa para hindi ka na masyadong masaktan. Tama yon. Pamana sa akin ng nanay ko ang bahay na ito, ang kapalaman ng mukha mong kunin ito. Bakit naman ako mahihiya? Sadyang tanga ka lang. Sa pangalan ko na nakasulat ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay akin na. Pinapayuhan kita. Umalis ka na lang ng kusa bago pa kita mapalayas. Alam mo namang Isa kang vice-presidente ng Shengda Group, sa isang salita mo lang, ay sisiguraduhin mong hindi na ako makakagalaw sa Jiangcheng. At kung gusto ko pang mabuhay ng tahimik, ay dumaan ako sa ilalim ng binti mo. Hindi ba? Siguradong higit 100 tao na ang napagsabihan mo niyan. Ikaw na walang silbi. Kahit sa ilang tao ko pa iyon sabihin, wala kang pakialam doon. Payo ko lang sa iyo na intindihin ang sarili mo. Gusto mo bang gumapang palabas o gusto mong parusahan ka ni Kuya Faye bago lumayas? Ang gusto ko ay kayong dalawa ang gumapang palabas. ha. Hindi ko akalain na ang pangyayaring ito ay masyado siyang mababaliw. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, gumapang ka sa ilalim ng binti ko. At sabihing, napakahusay ni Kuya Faye. Anong say mo? Ito pa rin ang sasabihin ko sa inyo. Naway magsama kayo ng matagal para pareho kayong malasin. Ayaw mo sa mabuting pakiusap. Matapos mong sabihing masamang paraan ang gusto ko, sisipain mo ako gamit ang kanang paa mo. Ayaw mo sa mabuting pakiusap. Ayaw mo sa santong dasalan? Kuya Faye, nagpa-practice ka ba ng martial arts? Liubo, anong ginagawa mo? Kuya Faye, okay ka lang ba? Natuwa lang ako masyado kaya nakalimutan kita. Nakakainis naman. Ayaw mo sa santong dasalan. Gusto mo sa santong paspasan. Ha? Isang salita lang daw at hindi na ako makakatapak sa Jiangcheng, ang sabi ng Shengda Group Vice General Manager. Ganito lang ba ang kakayahan mo? Walang hiya ka. Papagbayarin kita. Ilang dekada na akong nasa mundong ito, pero ngayon lang may nakaiwas sa mga suntok ko.
Minalit yata kita. Ganito na lang, hihingi ako ng paumanhin. At tayo ay... Magiging magkaibigan? Aray, Liu Bo, nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka pang saktan si Kuya Dafay. Hindi naman. Akala ko lang nauuhaw si Kuya Faye at gustong uminom. akala mo siguro napakagaling mong lumaban, no? Sasabihin ko sa iyo. Ang tagumpay ay nakukuha sa galing at koneksyon. Ngayon, akin na si Xiao Qiao at magiging akin din ang bahay na ito sa ayaw at sa gusto mo. Ikaw na. Hamak na talunan. Nasaktan ko pa ang sarili ko, ang laking pagkakamali. Kuya Faye, tignan mo ang walang silbing ito. Hindi mo man lang siya tinamaan, pero nasaktan na niya agad ang sarili niya. Natutunan ko lang naman sa iyo, di ba ganyan ka sa bawat lalaking nakikita mo? Kuya Faye? Ang bilis mo talagang magsalita. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang sa pagsasalita nakikita ang galing ng isang lalaki. Shengda Group, ikaw ang vice-presidente, tama? Maniniwala ka ba na maya-maya lang, magmamakaawa ka sa akin na palabasin kita? Nakakatawa. Akala mo ba kung sino ka? Gagawin mong magmakaawa si Kuya Faye para lang palabasin mo? Pasensya na. Ngayong araw na ito, pumunta kami ni Xiao Qiao sa bahay mo para magsaya. Kaya wala kaming planong lumabas. Ikaw dapat ang lumabas. Sige, matapang ka. Ha 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 ha. Hinayaan lang niya ang sarili niyang mahuli sa bitag. Balita ko ex-boyfriend mo ang taong ito. Dati lang iyon nung nagkamali ako sa pagpili. Kuya Faye, sa iyo na ako ngayon. Ha ha ha. Anong nagkamali? Gusto ko lang sabihin ngayon na ako ang humiwalay sa'yo. Walang hiya ka at masamang babae. Ikaw, Sandali. Tama na yan. Tumigil na kayo. Sabi mo magmamakaawa ako sa iyo para palabasin mo kami. Kailan iyon mangyayari? Malapit na. Hello? Hello, Kuya Faye. May masamang nangyari. Biglang pumunta si President sa kumpanya para mag-audit ngayon at nasa ibaba na siya ng building. Ano? Ano? Asikasuhin mo muna. Yan, parating na ako agad. anong nangyari Kuya Faye? Parating na ang presidente ng grupo para mag-audit. Kailangan ko nang bumalik agad. Buksan mo ang pinto. Di ba may nagsabi kanina na hindi siya aalis ngayong araw? Kapag hindi mo ako pinalabas, papatalsikin kita sa buong Jiangcheng. Hoy, huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, kakainin ko to. Aabutin ng kahit isang oras bago makarating ang locksmith. Wala naman akong gagawin ngayong araw. Ewan ko lang sa inyo. Isa kang talunan. Sige. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin? Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang. Basta kaya ko dito sa Jiangcheng. Gagawin ko para sa'yo. Papirmahin mo siya sa kasunduan at ibalik niyo sa akin ang bahay. Huwag kang umasa. Pirmahan mo na. Kapag bumagsak ako, madadamay ka rin. Kuya Bo, nakapirma na kami. Nasaan na ang susi? Gusto ko talagang sampalin kayong dalawa. Napakawalang hiya nyo. Huwag na kayong mapagod, ako na lang. Sige na, saktan mo ako. Ang hina naman yan. Lakasan mo. Talagang sasaktan mo ako. Masamang babae ka. Aray! Aray, lalabanan kita. Tama na yan. Pagtutuusan din natin ito balang araw. Wala nang pag-asa. Oo. May bagong laman ang diary tuwing umaga. Posible kayang nag-update ito kapag alas 12 na ng madaling araw? Alas 10:15, may nakitang babaeng nasagasaan sa intersection ng Sanjiang at wala na ito. Hindi maaari. Hello? Wag mo na akong sunduin.
Isend mo na lang sa akin mamaya ang minutes ng meeting. Sandali. Sandali. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sinasabi ko na nga ba, dapat tumitingin sa dinadaanan ng mga kabataan. Itinuro na yan sa guro noong nag-aaral pa. Kapagod tumakbo. Salamat sa iyo. Ano nga palang pangalan mo? Tawagin mo na lang akong Lei Feng. Liubo? Ang pangalan ko ay Liubo. Ay, siya nga pala. May kailangan pa akong asikasuhin sa bahay. Una na ako. Tawagan mo lang ako. Paano naman kita matatawagan? Tumawag ka lang. Hello? Tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Ang pangalan niya ay Liubo. Aray, Iyong mga gamit mo, tinapon ko ng lahat sa labas. Ang kasunduan sa paglilipat, pinunit ko na rin. Kaya huwag mo na itong asamin. hindi na talaga magbabago ang ugali mo. Salamat sa pag-iwan sa akin ng kayamanang ito. Baka nababaliw ka na sa sobrang stress. Nagpasalamat ka pa talaga. Paglabas ninyo, pagbabayarin ko kayong lahat. Ang lakas ng loob ang patisurin ako. Sino ka ba? Sa wakas, dumating ka rin. Buong gabi kitang hinintay. Kilala mo ba kung sino ako? Talagang hinahamon mo ako. Sino ka ba sa palagay mo? Ako ang may-ari ng 302. Ikaw ang nasa 302. Ano naman kung taga 302 ka? Wala akong pakialam sa 302 na yan. Sinong nangangahas na lumaban sa akin? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong mawawalan ka ng ngipin mamaya? Hindi ka palalampasin ng kuya ko sa 302. Taga 302? Tatapusin ko siya. Wala kang kwenta. May gana ka pang tumawag ng kasama? Hoy, taga 302. Paparusahan kita. Halika rito. Magsuntukan lang kayo riyan. Ano ba talaga ang gusto nyo? Wala akong kahit isang kusing dito. Ginoong Liu, Ikaw, ako nga. ano bang kailangan mo sa akin? Gaganti ka ba sa kabutihang ginawa ko? Hindi po. Iniligtas mo ang buhay ko, Ginoong Liu. Kaya ko sila inutusang dalhin ka rito dahil gusto kong magpasalamat. Magpasalamat? Muntik na nga akong malagot. Sobra mo silang natakot sa akin. Hindi pa nga bayad ang mga utang ko sa loan. Huwag mo nga akong biruin. Sandali lang. Hindi pa bayad ang utang mo, Ginoong Liu? Hintayin mo ako sandali. Hello? Bayaran niyo lahat ng mga utang ni Ginoong Liu? Ngayon din. Ginoong Liu, sa ginawa ko ba naging maayos na ang pakiramdam mo? Grabe. Isang mayaman? Siguro nga. Hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa respeto. Pakibalik na lang ang mga utang ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi mo kailangang magbayad. Sandali lang. Pasensya na. Naging padalos-dalos ako kanina. Hindi sa wala akong respeto sa iyo, sadyang. Gusto mo lang ipakita ang buo mong katapatan para ipahayag ang iyong pasasalamat, di ba? Paano mo nalaman ang gusto kong sabihin? Wala lang. Nakita ko lang ito sa iyong mga mata. Nakita ko ang iyong kabaitan. Nakita ko rin ang iyong lambing. Salamat sa iyo. Pero ang mga empleyado ko, ang sabi nila ay, Sabi ba nila ay masyado kang prangka sa trabaho at tila wala kang malasakit? Pero katangian niyan na dapat mayroon ng isang boss at namomroblema ka dahil walang nakakaintindi sa iyo. Sa totoo lang ay nasasaktan ka, tama ba? Ayos lang iyan. Oo. Kadalasan ay normal lang itong bahagi ng pakikitungo sa iba. Katulad ko rin minsan na parang ganito.
na parang napaka-ordinaryo, pero ang nangyaring ito ay talagang sobra na, napakawalang galang. Nahihirapan akong palampasin ang galit na ito. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Bilang tanda ng aking paumanhin, narito ang 10 milyong dolyar. Kung hindi mo mamasamain ay tanggapin mo ito, sana ay gumaan ang pakiramdam mo. 10 milyong dolyar? 10 milyong dolyar? Seryoso ba yan? Siyempre seryoso ako. Hindi mo ba gusto? Hindi naman sa wala akong respeto sa iyo. Kung hindi mo gusto, ayos lang. Siyempre gustong gusto ko. Ibig kong sabihin, ang totoo niyan, napakadali ko lang kausap. Ginoong Leo, may alam din naman ako sa sitwasyon ng pamilya mo. Kung hindi mo naman mamasamain, tumira ka na lang muna dito sa akin. Dito sa'yo? Sige, mukhang ayos naman yan. Marso 6, alas 12:30 ng tanghali, binayaran ni Bebe. Pamilyang Lin ang lahat ng utang sa internet ni Liubo, at sinabi ni Liubo na ito ay kawalan ng respeto sa kanya, humingi ng paumanhin si Beb. Pamilyang Lin, at naglabas ng card na may 10 milyong dolyar bilang regalo sa kanyang paghingi ng tawad at malugod itong tinanggap ni Liubo. May dalang baso ng tubig ang katulong at isang... Ay... Bakit naging marumi na? Ito, wala naman sigurong mangyayaring masama rito? Ginoong Leo, ito na po ang inyong midnight snack. Ang dami nito ah. Tubig. Tubig po. Isang baso ng tubig? 10 baso ng tubig? Posible kayang mababago ko ang isinulat sa diary? President Lin, may masamang nangyari. Uncle Wang, anong nangyari? May malaki tayong problema. Kapag hindi ito naayos ng tama, posibleng bumagsak ang buong kumpanya. Paano nangyari iyon? May problema ba sa daloy ng pera? Tama po, President Lin, tungkol ito sa problema sa daloy ng pera natin. Mula noong inilunsad ang app natin, nanatili itong numero 1 sa buong bansa at umaabot sa daan-daang milyong dolyar ang kita natin araw-araw. Alam ko iyan. Kaya naman nagpalipat ako mula sa overseas ng 5 bilyong dolyar para magamit sa operasyon ng kumpanya. Pero sa loob ng nakalipas na isang linggo, biglang dumami ang mga user natin ng 700 at 70% dahil ito sa ipinatupad ninyong polisiya sa mga diskwento. Dapat sana ay magandang balita ito dahil kapag mas maraming user, mas malaki ang magiging kita natin. Kaso, ang mga kalaban natin ay nagpakalat ng mga peking balita, sinasabi nilang may problema sa pera ang kumpanya natin. Kahit na peking balita lang ito, ang daan-daang milyong user natin ay sabay-sabay na nagwi-withdraw ng pera. Ito ang nagdulot ng gulo sa pagwi-withdraw. Daan-daang milyong tao ang sabay-sabay na gumagamit sa ating mga account. Paano hindi magkakaroon ng problema doon? Tama po, pero magdudulot ito ng mas malalang sitwasyon. Kapag may isang tao na hindi makakuha ng pera niya, o kahit na hindi ito pumasok sa takdang oras, magsisilbi itong dahilan para mas marami pa ang sumunod na mag-withdraw ng sabay-sabay. Nasaan ang ating crisis management team? Hanggang ngayon ba ay wala pa rin silang ginagawa? Kumusta naman ang crisis PR ng kumpanya natin? Hanggang ngayon ba ay wala pa rin ginagawa? President Lin, huwag mo na munang banggitin yan. Ang mga kalaban natin sa negosyo, binayaran nila ang ating Public Relations Department. Kaya maraming tinatawag na inside information, ang mismong mga tao rin natin ang nagpapakalat. Ang mundo ng negosyo ay parang pakikipagdigma. Tila gusto nila akong tuluyang pabagsakin. Paano na ako haharap sa tatay ko? Kay pamilyang Lin? At sa mga nakasama ko sa hirap at ginhawa? Paano ako magpapaliwanag sa halos 10,000 empleyado natin? President Lin, ikaw po kasi ay masyado pang bata. Ilang beses na po kitang pinaalalahanan noon na maging mas maingat, pero hindi po kayo nakinig. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Ang ilang dekadang pundasyon ng Lin's Group ay tila masisira lang sa iyong mga kamay. Ang mga kabataan ay mabilis kumilos at mapusok, pero Pero ano? Kung ang isang kabataan ay walang sigasig, kabataan pa ba silang tatawagin? Dahil ba ito sa naputol na cash flow? Ang bagay na ito ay kaya kong gawan ng paraan. At ikaw, ang daldal mo,
Sa tanda mong yan ay wala kang pasensya? Hoy, tinatanong kita, ito ba ay dahil lang sa naputol na pondo? Napakaliit na bagay? President Lin, pasensya na sa itatanong ko, pero ang taong ito, sigurado ba na kaibigan siya ni Miss Lin? Sa hitsura at pananamit mo pa lang, isa ka lang hamak na lalaki. Kung isa kang delivery boy, matapos mong ibigay ang gamit ay umalis ka na agad. Huwag kang makialam sa amin ni Miss Lin habang nag-uusap kami tungkol sa mahahalagang bagay dito. Huwag kang makialam sa amin ni Miss Lin habang may mahalaga kaming pinag-uusapan dito. Hindi palalampasin ni Miss Lin ang iyong kawalan ng galang. At ikaw naman, may problema na nga ang kumpanya, imbis na humanap ka ng solusyon, mas inuuna mo pang sisihin si Miss Lin sa naging desisyon niya noon. Sa tingin ko, hindi ka naman talaga nag-aalala sa problema ng kumpanya. Sa totoo lang, natutuwa ka pa sa nangyayari. Hoy, Pulubi, lumayas ka na rito ngayon din. Kung hindi lang ito bahay ni Miss Lin, ang katulad mo ay hindi ko man lang papansinin. Kahit kailan ay hinding-hindi ako makikipag-usap sa iyo dahil kahit isang salita man lang ay nakakababa na para sa akin. Isa kang basura. O talaga? Para sa iyo ay basura ako? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na kaya kong solusyonan ang problemang hindi mo kaya? Ibig bang sabihin yan ay mas basura ka pa kaysa sa akin? Para kang isang malaking dumi. Ang lakas ng loob mo. Kayong mga nandito, itapon nyo ang basurang ito sa labas. Bilis, paalisin siya. Sandali lang. Uncle Wang, huwag mong kalilimutan na bahay ko ito. Ruoksue, hindi ko na talaga maintindihan kung anong ginagawa mo. Mula sa walang saysay na pagkuha ng app noon, hanggang sa pagpapatuloy mo sa basurang ito, hindi dahilan ang pagiging bata para magpakahangal. Manager Wang, umayos ka sa pananalita mo. Hindi ring lisensya ang pagiging matanda para maging bastos. Wala kang kaalam-alam kung gaano nakalaki ang narating ni Lin's Group ngayon. Para sa akin, maliit na bagay lang ito, masosolusyunan ko ito sa loob lang ng 1 minuto. Bata ka pa talaga. Kung ano-ano na ang sinasabi mo. Ikaw, kahit ang buong board of directors ay hindi ito maresolba, isang napakalaking krisis nito, tapos sasabihin mong kaya mo ng 1 minuto, napakayabang mo talaga? Ibig sabihin, walang kwenta ang board niyo kung ganun. Isang tawag ko lang, ayos na ang lahat. Liu Bo, kapag ipinatulin mo pa iyan, magagalit na talaga ako sa'yo. Napansin ko na mas gumaganda ka pala kapag ikaw ay nagagalit. Hintayin niyo lang ako, kukunin ko ang cellphone ko sa kwarto para tumawag. Ruoksue, ngayong ang kumpanya ay nasa gitna. Kailangan ko pa bang isulat kung paano ito nangyari? Pero okay lang. Sigurado akong naiintindihan mo na yon. Hoy, dating kaklase, kailan mo ba babayaran ng $200 at $10 mo sa akin? Ililipat ko na sa'yo agad ang pera. Sige lang, maliit na bagay lang yon. Ipangumusta mo na lang ako sa asawa mo. Huwag ka na ngang magkunwari rito. Sino naman ang may ganoon kalaking pera? 20 bilyong dolyar pa raw? Ang hilig mong umarte. Akala mo ba nandito tayo para gumawa ng maikling drama? Wala kang ginagawa kundi magmalaki. Isa kang malaking katatawanan. Liu Bo, hindi mo ito kayang resolbahin. Hindi na lang ito usapin ng pera dahil sa ngayon ang buong industriya ay pinagtutulungan ako. May chairman naman siguro ang industriyang ito, di ba? Tatawagan ko ang chairman nyo. Tatawagan ko ang chairman ng Game Guild ko. Uy, mahal kong chairman, anong pinagkakaabalahan natin? Maaari na siguro itong matapos ngayon. Pwede mo ba akong pagbigyan? Patawarin mo na sila. Tigilan mo na ang kalokohan mong iyan. Hindi ako naniniwala na ganito ka na lang makipag-usap sa chairman ng aming industriya. Ang problemang hinaharap ng aming negosyo, akala mo ba ay ganito lang kadaling maayos ng iilang tawag mo lang? Ayaw mong maniwala? Kung ayaw mong maniwala, panoorin mo. Hindi ka naniniwala? Kung hindi ka naniniwala, maghintay ka lang. Wala akong panahon para makipagsayangan ng oras sa iyo rito. Hey, Miss Lin, sabi mo may kakilala ka. Pero anong klaseng tao ba ito? Ano ba ito? Si Jinoong Liu ang nagligtas sa buhay ko. Sinasabi ko sa iyo, bata ka pa, mapanlin lang ang mundong ito. Huwag na huwag kang hahayaang magpaloko sa mga taong may masamang balak at paglaruan ka. Iniligtas ka niya? Sa tingin ko, posibleng siya pa ang nampahamak sa iyo. Hayes,
Hoy bata, baka nagpapanggap ka lang para mapalapit sa ating Lins Group na si Binibini? Miss Lin, naniniwala ako na nangyayari ang ganitong problema sa inyong kumpanya dahil lang talaga sa maling pagpili ng tauhan. Pulubi, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Inaakala mo bang dahil lang sa ilang tawag na ginawa mo at pag-arte mo rito ay rerespetuhin ka na ng Miss Lin natin? Sinasabi ko na sa iyo ng diretsahan. Ang problemang kinakaharap ng grupo natin sa araw na ito, kahit pa may milagrong dumating, hindi na ito mareresolba. Wala na itong pag-asa at tapos na ito. Nung naglabas ng bagong polisiya ang Miss Lin, bakit hindi ka matapang na tumutol? Ito ay hindi ang tamang ugali ng isang tunay na profesional na manager. Ngayong nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, ibinibintang mo naman ang lahat sa Miss Lin. Ano ba talaga ang pakay mo? Tama na. Liubo, ngayon ay talagang nasa matinding gulo ang Lins Group. Pwede bang tumigil ka muna? Kababalita lang ng kumpanya sa akin na wala pa rin nangyayaring pagbuti. Ruoxwe, magtiwala ka sa akin. Maghintay lang tayo ng 10 minuto, okay? Sige. Bibigyan kita ng 10 minuto. Dahil wala naman tayong ibang magagawa. Magmamasid na muna tayo. Hey, Pulubi, 10 minuto ang lumipas. Nasaan na ang galing mo? Maaaring dahil siguro sa sobrang dami ng pera, kaya hindi na gumana ang notebook? O baka naman ang notebook na ito ay sadyang pabago-bago ang bisa at hindi naman talaga laging epektibo? Huwag kang masyadong magmadali. Napakalaki na ng edad mo, pero wala ka pa ring pasensya. Hay nako, Napakalaking bagay nito. Hindi ba dapat bigyan ng kaunting oras? Sige na. Maghintay pa tayo ng kaunti. ikaw na Pulubi ka. Higit 1 oras na ang nakakalipas. Ano na ang masasabi mo ngayon? Mukhang itinakda na talagang malugi ang Lins Group. Gusto mo bang subukan ko pang tumawag ulit? Tama na. Pwede bang huwag ka nang magsalita? Sige, sige. Hindi na ako sasagot. Mananahimik na ako. Ha? Paano nangyari iyon? Ayos na ang problema. Hello? Miss Lin, sadyang napakagaling mo talaga. Tunay na matalino kahit bata pa. Nakaya niyo ang 48 oras naming pagsalakay at ang ilang daang milyong port ay hindi man lang nagpabagsak sa Lins Group. Miss Lin, napakahusay mo talaga. Seryoso po ba kayo? Baka po sinuwerte lang ako. Tumawag po kayo. Hindi lang para sabihin na yun, di ba? Walang permanenteng kalaban. Interes lang ang mahalaga. Dahil hindi kita matalo, nais ko na lang sumali. Plano ko po na dalhin ang buong grupo ko upang makipagtulungan sa Miss Lin. Hindi ko lang alam kung tatanggapin ng Miss Lin ang isang matandang gaya ko. Napakabuting balita niyan. Salamat po sa tiwala niyo sa akin. Simula sa araw na ito, ititigil na natin ang awayan at sabay nating haharapin ang pagpapalawak sa merkado ng buong mundo upang pangunahan ang lahat. Opo, Kung ang presidente nga ng industriya ang sasama sa ating proyekto, ay siguradong ang kumpanya natin ang magiging number 1 sa buong mundo. tama po kayo. Hay nako, ang tanda mo na. Pero nabibigla ka pa rin sa maliit na bagay. Maging mahinahon ka nga. Parang isang roller coaster ang nangyari. Liubo, salamat sa'yo. Sabi lang sa akin ng kumpanya kanina na may malaking pondo ang pumasok sa atin at iyon ang nagligtas sa kumpanya ng pamilya Lin. Ruoxue, tinutupad ko ang mga pangako ko sa iyo. Opo, Miss Lin, paano mo napaniniwalaang siya ang may gawa niyan? Hindi ba't isa lamang siyang lalaking hanggang salita lang at puro pagyayabang? Hinding-hindi ako maniniwala na dahil lang sa ilang tawag niya ay maayos na ang krisis sa kumpanya natin. Puro kasinungalingan ang mga sinasabi niya kanina. Ni isa ay walang maaasahan sa kaniya.
Nagkataon lang ang lahat ng iyon. Sinasabi ko sa iyo, mababali ang binti mo pagbaba mo ng hagdan. Ang bawat segundong pakikipag-usap ko sa iyo ay pagsasayang lang ng oras. Miss Lin, ngayong naayos na ang problema, aalis na ako. Talagang mababali ang binti niya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kinuha mo ang napakaraming pera sa akin, pero naging palpak ka bilang traidor. Naisip mo ba ang mangyayari kapag kinuha mo ang pera ko nang hindi tinatapos ang trabaho? Wala na, nabali na. Aray, ang binti ko, nabali. Hindi kaya isang beses lang sa isang araw ito pwedeng gamitin? Sobrang kuripot. Liubo, salamat sa pagtulong sa akin na iligtas si Lin's group. Sabihin mo ano ang gusto mo. Ang gusto ko ay ikaw. Hoy! Lalabas na? Ang dalawang masamang tao na yan? Bakit wala pa rito si Lin Ruoxiu? Sabi niya magpapanggap siyang girlfriend ko. Hindi ba ito ang lalaking niloko ng asawa? Ang aga-aga para rito para maghanap ng gulo, ah? Bumalik ka pa talaga sa dati mong tirahan? Parang ayaw mo pa ring makamove on. Gusto ko sanang magmayabang na may kasama akong babae. Pero ngayon late si Lin Ruoxue, nakakahiya tuloy na mag-isa lang ako rito. Nandito ako para bawiin ang bahay ko. Oh, nandito ka pala para bawiin ang bahay mo? Bakit hindi mo na lang sabihin na nandito ka para habulin ang nawala mong pag-ibig? Ha. Liubo, huwag ka nang mangarap ng gising. Umalis ka na ngayon din. Lumayo ka hanggat kaya mo. Gusto mong bawiin ang bahay mo? Liubo, huwag ka nang umasa pa. Tatapunin ko muna ang yabang ninyong dalawa. Gusto mong bawiin ang bahay mo? Tinitirhan mo ang bahay na dati ko nang tinitirhan at sinusuot ang luma ko ng sapatos. Sasabihin ko sa iyo, sa buong buhay mo, ang kotse mo ay second hand, ang bahay mo ay second hand, pati asawa mo second hand na rin. Ikaw, Huwag kang umasa na. Pagdating sa pag-ibig, may mukha ka pa bang ihaharap? Wala ka nang ang puso? Ang pinakamalaking hiling ko sa buhay ay ang mapalayo ng husto sa iyo. Siguradong ganito ang sasabihin nila? Ikaw lang ang walang kwenta. Kaya hindi mo mapanatili ang asawa mo, bagay lang sa'yo iyan, dahil wala kang silbi. Panoorin mo kung paano ko siya papasukuin. Dahil sa iyo, Ikaw itong nanunukso ng iba, tapos ako pa ang sisisihin mo? Maliwanag na isa kang taksil, tapos magpapanggap kang inosente? ikaw na walang asawa. Bagay lang sa iyo na walang babae sa buhay mo kailanman. Mahal. Mahal, narito na ako. Honey, narito na ako. Mahal? Bakit ang tagal mong nakatayo rito? Binilhan kita ng Rolls Royce, bakit hindi ka pa sumasakay? Alam mo namang masama sa likod ang tumayo ng matagal. Ang iyong katawan, ang pinakamahalagang pag-aari ng ating pamilya, kaya dapat ay nakareserba lang iyan para sa akin. Alam mo, hindi ko talaga gusto na sa bawat oras na bumuka ang bibig mo ay puro pera ang usapan. Pinapalabas mo kasing binubuhay mo lang ako. Pasensya na honey, alam kong nagkamali ako. Sa dami ng mga script, bakit ito pa ang pinili mo? Itong kwento tungkol sa isang mayaman at hibang na tagahanga? Gusto ko kasi ito. Honey, yung sinasabi mong vineyard sa France, binili ko na ang lahat ng iyon. Ano? Basta ko lang nabanggit iyon, tapos binili mo agad? Nagsasayang ka lang ng pera. Para makapaligo na ako sa wine pagkatapos nito. Di ba sabi mo, paborito mo ang amoy ng ubas sa aking balat. napakagulo nyo naman. Bakit huli ka ng 5 minuto ngayong araw? Ayaw ko talaga sa mga taong hindi marunong sumunod sa oras. Pasensya na po, honey. Gamitin mo na lang itong Prada boots para parusahan ako. Alam ko na pong nagkamali ako. Mag-ingat ka. May nalaglag na dahon, na muntik nang tumama sa iyo. Pinag-alala mo ako ng husto. Liubo, noong nag-rehearse ka kahapon, wala ka namang sinabing may eksenang halikan? Bigla ang desisyon ko lang iyon. Asawa ko. Napakalakas mo talaga. Nailigtas mo pa ako kanina. Bilang premyo mo, bibigyan kita ng $5 milyong na allowance bawat buwan? Ay naku, huwag kang magyabang. Kahit isang maliit na daliri ko lang ang gamitin, mas malaki pa iyon sa baywang mo. Ang daffy namin ay ang Vice President ng Shengda Group. Kayong mga mahihirap, alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging Vice President ng Shengda Group? Tingin ko sa babaeng ito, sa ganda ng mukha at pananamit niya ay maayos naman siya. Pero ang tulungan si Liu Bo ay isang malaking ilusyon lang. Ganito na lang. Bakit hindi ka na lang lumuhod?
At dilaan ang sapatos ng girlfriend ko hanggang sa luminis. At hahayaan kitang makaalis ng matiwasay. Kundi, sa isang tawag ko lang, mawawalan ka ng trabaho. At magugutom ka. Ako si Lynn Roxu, na taga Lynn's Group. Kung hindi kayo naniniwala, pwede kayong tumawag para i-verify ito. Isa kang assistant manager sa Shengda Group, hindi ba? Eto, tatawag na rin ako. Bobo. Assistant General Manager kaya, hindi lang basta Assistant Manager. Nakapagtrabaho ka na ba kahit kailan? Nagkataon lang na hindi pa nga. Hello? Tio? Diyan sa Shengda Group? Mayroon bang mataba at panot na lalaki doon? Tanggalin niyo siya sa trabaho. Hello? Si Lynn Roxway nga mula sa Lynn's Group, totoong tumatawag nga siya. Sino iyan? Anong nangyari? Gusto ng chairman na isuspend ako, kailangan bumalik agad ako sa kumpanya. Ano na ang nangyayari? Masyado siyang makapangyarihan. Kailangang umalis na tayo. Ano? Natanggal na pala ako sa trabaho. Ha? Magpapaliwanag ako pagbalik ko sa kumpanya. Hello? Naintindihan ko. Anong problema? Naalala mo ba? Ang taong naging dahilan ng krisis sa yaman ng ating kumpanya? Nasa loob siya ng bahay ko ngayon. Tio, matagal ko na pong naririnig ang inyong pangalan. Ngayong nakaharap ko na kayo, kitang-kita nga ang inyong kisig. Ako po ay labis na humahanga sa inyo. Si Miss Lindy naman ay matagumpay na kahit bata pa. Hindi ba't ang talino at ang ganda mo rin? Kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Maraming salamat po sa papuri niyo, Tio. Naparito po ba kayo para pag-usapan ng tungkol sa ating negosyo? Tama ka, pero hindi lang iyon ang pakay ko. Siguradong may masamang balak ang matandang ito. Ngunit dahil sa dami ng nakasulat sa diary, hindi ko masyadong nabasa ang bahaging ito. Kung ganun po, maaari niyo bang sabihin? Kung ano ang pakay niyo sa akin at ano pa ang kulang sa ating kasunduan? Importante ang pagtutulungan sa negosyo. Ngunit para maging matatag ang ating ugnayan, kailangang may mamuong pagsasama sa pamilya. Iyan ang tanging paraan para maging matatag ang ating pagsasama. Pagsasama sa pamilya? Ikakasal ba siya sa anak mo? Papakasalan mo ako. Ano? Hoy, matanda ka. Talagang wala kang hiya. Wala tayong magagawa, makapangyarihan siya. Tio, matalik po kayong kaibigan ng aking ama. Naisip ko po na baka pwedeng ganito na lang. Ituring niyo na lang po akong parang tunay na anak. Sa ganoong paraan ay magiging magkapamilya pa rin tayo. Sa tingin niyo po, ayos ba iyon? Noon, dahil lang ang tatay mo ay dati kong kaibigan, kaya nakuha niya ang nanay mo mula sa akin. Ngayong wala na ang nanay mo, mabuti na lang at kamukhang kamukha mo siya. Wow, ang bastos mo, matanda ka. Hindi ko na ito matitiis. Tingnan mo, alam mo naman ang ibig kong sabihin. Sa tingin mo ba nitong nakaraang mga araw, ang ilang mga pag-atake sa Lynn's Group ay kung sinong may gawa? Sino ang nagpasimula ng pag-atake? At sino ang nagpasimula ng depensa? Kaya naman pala, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito? Oo. Sa oras na pindutin ko ang return key na ito, ang Lynn's Group ay tuluyan ko nang mapapabagsak? Libo-libong empleyado sa buong mundo ang mawawalan ng trabaho at ang ilang dekadang pinaghirapan ng pamilyang Lin ay maglalaho na parang abo. Ang ilang dekada na pundasyon ng pamilyang Lin ay tuluyan nang mawawala. Parang naaalala ko na ang bahaging ito, sasabihin niya na, Sa 27 kumpanya ng Lynn's Group sa buong mundo, nasuhulan ko na ang 15 tagapamahala. Na bumubuo sa 58% ng Lynn's Group. maraming masyadong numero ang bahaging ito, mabuti na lang at pinag-aralan ko ito. Sa 27 kumpanya ng Lynn's Group sa buong mundo, Akala mo ba nasuhulan mo ang 15 tagapamahala? Pero ang totoo ay nalinlang ka lang nila. Naaalala mo ba ang Manager Wang?
Kinuha niya ang pera mo pero hindi niya ginawa ang utos mo dahil sa pamilyang Lin. Napakataas ng kanyang katapatan. Kahit na aksidente pa niyang mabali ang kanyang binti, hindi siya makikipagtulungan sa kasamaan mo. At tungkol naman sa sinasabi mong 27 kumpanya ng pamilyang Lin, narinig mo na ba ang tungkol sa mga lihim na kumpanya? Niloloko mo ba ako, bata? Pagdating naman sa pera, wala ka ring makukuhang bentahe. Ang pamilyang Lin ay may 3,215 base station sa buong mundo. Ang bawat base station ay may pondong umiikot na $123 milyong araw-araw. Mula noong huling nangyari, ang Miss Lin ay naghanda ng $300 bilyong na pondo. At sabi sa akin ng kasamahan ko ngayon, President, mayroon ka lang $230 bilyong. Nagkamali ka ng kalkulasyon. Bata, niloloko mo ba ako? Bakit hindi tayo sumugal? Maaaring malugi ang pamilyang Lin? O baka naman gusto mong subukan na ikaw ang mawalan ng lahat? Alin sa dalawa? Malugi ang Lin's Group? O kaya naman, subukan mo, ikaw ang malugi. Mahusay kang bata ka. Akala mo ba ay madali mo akong matatakot? Alam kong hindi ka susugal dahil hindi ka naman isang sugarol dahil likas kang mapaghinala. Ganito ang susunod niyang gagawin. Kahit hindi ko itaya ang lahat? Kahit kalahati lang? O kahit 1/4 lang ng yaman ko? Nagagamitin ko laban sa pamilyang Lin? Kayang-kaya pa rin itong wasakin ang lakas ng Lin's Group? Durugin ang kanyang pundasyon? Putulin ang kanyang mga koneksyon? At hayaang tuluyang bumagsak ang pamilyang Lin? Kaya ang tanging paraan ay ang pagpapakasal ni Miss Lin upang maging iisang pamilya tayo at matapos na ang gulong ito. Hoy, matandang hukluban, talagang nananaginip ka ng gising. Kahit hindi ko itaya ang lahat, gamitin ko lang ang kalahati. Hindi ito tungkol sa paggamit ng 1/4 o kalahati ng iyong yaman, kundi ang pag-alay ng buong buhay mo sa paghihiganti. Ang babaeng pinakamahal mo at siya ring pinakamumuhian mo ay wala na. Ano man ang gawin mo sa buhay na ito, hindi na niya makikita pa. Ang iyong mga suntok ay parang tumatama sa bulak. Wala man lang itong kahit anong lakas. Alam mo ba na maraming tao ang nawawala sa mundo araw-araw? Pero ang ibang tao, sila napapahamak lang dahil sa sobrang daldal. Tungkol naman sa paghihiganti mo, yung ama ni Miss Lin. Sa katotohanan si Miss Lin ay hindi naman talaga anak ng ama niya. Liubo, may sakit ka ba? Ano bang pinagsasabi mo? Wala ka ba talagang pakiramdam sa sitwasyon? Kailangan muna nating gawan ng paraan ng matandang ito. Naaalala ko sa talaarawan na dapat atakihin sa puso ang matandang ito, matutumba at dadalhin sa ospital. Kaya kailangan ko siyang galitin ng husto. Pero bakit hindi pa siya bumabagsak? Mali ba ang naalala ko? Pupunta lang muna ako sa kwarto. Sandali lang. Masyado pang mainit ang sitwasyon, tapos tatakas ka na agad? Pupunta lang ako sa kwarto at pagbalik ko, alam ko na kung paano siya papatulan. Hoy bata, ano? Iiwan mo na lang ba si Xiao Xue sa oras na ito? Nasaan na ang kayabangan mo kanina? Kailangan ko talagang umihi, pupunta lang ako sa banyo. Diary, nasaan ka na ba? Kapag wala ka, hindi ko alam ang susunod na mangyayari. Ang matandang ito, paano ba siya inatake sa puso? Xia Oxue, bakit hindi mo makuha ang ibig kong sabihin? Sinabi ko naman na si Miss Lin ay hindi tunay na anak ni Chairman Lin. Bakit ba hindi mo makuha ang simpleng bagay na iyon? Papa, kayo po ang tunay kong ama. Ayan, ganyan dapat. Hay, ganyan nga dapat ang pakiramdam. Matandang hukluban, tiyak na hihimatayin ka sa gulat nito. Papa, kayo po ba ang tunay kong ama? Ano? Anong sinabi mo? Anong taon ka ipinanganak? Noong taong 2000, ika-6 ng Agosto. Papa, maayos lang po ba kayo? Kaya pala ikaw ang tunay kong anak. Nahanap na rin sa wakas ng chairman ang tunay niyang anak. Kayo ay nagkasama na uli. Congratulations sa inyo. Hindi? Hindi. Papa?
Sandali, parang awa mo na. Tita, mayroon akong napakahalagang gamit sa loob. Pakisuyo, hayaan mo akong maghanap doon. Ginoong Liu, kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Iyong ilang lata sa loob, wala naman akong pakialam sa mga iyon. Po, salamat po. Anong ginagawa mo rito? Bodhisattva, Guanyin, Buddha, Mahal na Birhen, Jesu Kristo, Taisang Laojun, Goddess Mazu, parinig naman kayo ng himala. Liubo! Aprobado na ang ating plano. Ngayon ay may 2 kliyente ang nag-uunahang makipagtulungan sa atin. Tingnan mo. May tawag na naman. Magtatrabaho muna ako. Napakahusay mo talaga. Wow! Mga ninuno ko, pagkatapos ng 12:00 ng madaling araw, masasaksihan nyo na ang pinakamingning na sandali ng buhay ko. Ngayong araw ay kukunin si Lin Ruoxue. Dafei, ikaw ba ang may gawa nito? Wala kang hiya. Hahaha. Pinapayuhan kita na ayusin mo ang pananalita mo. Hawak ko ang girlfriend mo. Ano ang balak mong gawin? Sadyang hindi lang kita gusto. At sasabihin ko sa iyo, pagsasama-samahin ko kayo ni Xiao Shu eh. Ang susunod kong plano ay, ang lakas ng loob mong babaan ako ng telepono. Tatantanan na kita ngayon din. Uubusin kita. Nawala siya? Dahil ba masyadong marami ang nagngangalang Dafei? Tama, hindi ko dapat ito isulat ng ganito. Ang Dafei na kumuha kay Lin Ruoxue, dapat mawala na siya agad. Ha? Bakit nawala na naman? Hindi na ba ito gumagana? Hindi maaari. Bigyan mo ako ng isang fried dough stick. Ano? Ginoong Liu, mayroon kaming fried dough stick. Kakain po ba kayo? Wala na. Ubus na ang hiling ko para sa araw na ito. Natanggap mo ba ang address? Siguraduhin mong hindi ka magsasama ng pulis. Sige. Hindi ako tatawag ng pulis. Alam mo ang pwedeng mangyari sa'yo. Bitawan niyo ako! Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na ang kailangan mo. Anong gusto ko? Ano naman ang maibibigay mo sa akin? Wala kang silbi. Akala mo ba ay level tayo? Sinasabi ko sa'yo, isa lang ang hiling ko, ang mapagbayad ka. Huwag kang malikot. Liubo, ang ganda naman pala ng girlfriend mo. Sinasabi ko sa iyo, kaya naging ganito kamalas ang buhay ko kakailan. Ay dahil sa kamalasan na dala mo. Napakalas ko. Tumigil na kayo. Huwag! Wala na ang girlfriend mo dahil iyan sa sarili mong kawalan ng kakayahan. Pero paano naman ako? Ngayon ay tatapusin na kita.
Kahit pumatay ng manok ay hindi mo magawa. Kung matapang ka talaga, unahin mong harapin ako. Hindi nga ako marunong pumatay ng manok, pero ngayong araw, parurusahan kita. Kuya Faye, Nakakatakot naman. Madaling araw na. Ang dumi-dumi mo pa at naisipan mo pang umuwi? Pa, bakit bigla kayong bumalik? Kung hindi ako babalik, hindi ko malalaman na ang bahay na ito at ang kumpanya ay ginawa mong magulo. Pa, bumalik kayo nang hindi man lang nagsasabi sa akin. Bumalik ako para makita kung ano ang kalokohang ginagawa mo. Sino ba ang lalaking ito? Kumusta po, Tio? Ako po si Liubo. Huwag mo akong tawaging tiyo. Umalis ka na sa bahay ko ngayon din. Pa, boyfriend ko na po si Liubo. Ang General Manager Lin ating mga Lin's Group ay nakikipagkaibigan sa isang tambay na tulad nito. Boyfriend pa ka mo? Tingnan mo nga ang hitsura niya. Bagay ba siya sa iyo? Tingnan mo nga ang pagmumukha niya. Tingin mo ba ay bagay siya sa iyo? Hindi siya karapat-dapat sa pamilya natin. Umalis ka rito. Tio, tunay ang pagmamahalan namin ni Xiao Xue. Aalagaan ko po siya ng mabuti. Ano? Gusto mo pang pakasalan ng anak ko at pumasok sa pamilya namin? Kahit ang mga matatanda sa Lin's Group ay hindi papayag sa kasal na ito. Pinapayuhan kita. Kalimutan mo na yan. Tio, hinding-hindi ako susuko. At siguradong si Xiao Xue ay mapapakasalan ko. Napakalakas ng loob mo. Pa, mahal po namin ang isa't isa. Pakiusap, wag mo kaming harangan. Tumahimik ka. Sa itsura niyang yan, ano ang ipapantustos niya sa'yo? Tio, para mapakasalan si Xiao Xue, ano po ba ang kailangang kondisyon? Kapag hindi ka naglabas ng 10 milyong dolyar na dote, huwag mo nang pangarapin pa. Sige, dadagdagan ko pa yan ng 1 0. Ha 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 ha. Dahil lang nagdagdag ka ng 1 0? Ha 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 ha. 10 milyong dolyar ang sinasabi ko. At sa tingin mo ba ay nararapat ka sa 100 milyong dolyar? Paglipas ng hating gabi, hindi lang 100 milyong dolyar, kundi mas marami pang pera ang darating. Liubo, tigilan mo na ang pagyayabang sa papa ko. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Ha 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 anak, pati ikaw ay hindi na makapakinig sa kanya, di ba? Ang mga binatang gustong mapangasawa ang aming Lin's Group ay nakapila mula rito sa Jiangcheng hanggang sa Tianhai. Ikaw na isang hampas lupa, hindi ka ba nahihiyang magyabang sa bahay ko? Liubo, kahit na wala kang kahit na ano, pipiliin ko pa ring manatili sa piling mo. Suwail na anak, nagawa mo pang sabihin ang ganyang mga salita sa harap ko. Hanggat ako ay narito pa, at may hininga pa, hinding-hindi ko papayagang magsama kayo. Tunay ang pagmamahalan namin ni Xiao Xue at aalagaan ko siya ng mabuti. Paano mo siya mabibigyan ng kaligayahan? Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Upang makita mo ang sarili mo? Sina Jiang Group at Lee Group ay nagpadala na ng mga tagapamagitan para sa kasal. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na silang pumunta rito. Ginayuma ka ba niya? O baka naman ang aming Lin's Group ay may sikreto sa kanyang mga kamay? Pa, pubuti rin ang kalagayan ni Liubo. Balang araw ay makikita niyo rin po. Wala siyang sinabi sa kahit dulo man lang ng daliri mo. Ang mangarap na mapunta sa aming pamilyang Lin ay isang malaking ilusyon. Tio, una sa lahat, hindi ko hinahangad na mapunta sa inyong pamilyang Lin. Pangalawa, noong sinabi kong 100 milyong dolyar, panghahawakan ko ang pangakong iyon. Kalimutan na ang 100 milyon. Kapag nakapaglabas ka ng 10 milyong dolyar, ipapakasal ko ang anak ko sa iyo. Ano uli ang sinabi mo kanina? Anong mangyayari paglipas ng hating gabi? Nasaan ang 100 milyong dolyar? Pa, wag mo na po ituloy yan. Siguradong hindi ikaw yon. Siyempre, totoo ang lahat. Ipakita mo ang ebidensya mo. Darating na ang ebidensya mamaya. Hello, President Lin. Ang lahat ng shares ng kumpanya natin ay binili na niyang lahat. Ang misteryosong tao na ito ay nagngangalang Liubo. Talaga bang ikaw ang gumawa niyan? Totoo nga ang lahat ng ito. Xiao Xue, simula sa araw na ito, hindi na ako ang dating hamak na lalaki lang. Hoy, Tio.
Mukhang hindi yata tama ito. Huwag mo na akong tawaging tiyo. Mabait kong biyanan. Sige. Papa,